Yes, I'm on my way, Mon. Wika ni Ian sa kanyang sekretary. Kasalukuyan siyang nagmamaneho sa kanyang sasakyan sa kahabaan ng EDSA. Ihanda niyo na ang lahat para pagdating ko diretso na tayo sa agenda natin sa meeting. Masusunod, Sir Ian. Ibinaba na ni Ian ang tawag tsaka nagpatuloy sa pagmamaneho. Pero hindi niya inaasahang biglang hihinto ang kotse niya. Anong nangyari? Takang tanong ni Ian sa kanyang sarili. Hoy, ano na? Umuusad na hindi ka pa ba abante? Singhal ng ilan sa lalaki na nasa kahabaan ng EDSA. Lumabas si Ian para tignan ang kotse niya kung anong problema nito. Ano? Sa gitna pa talaga ng kalsada. Sigaw pa ng marami. Sorry, mukhang namatay yung makina ng sasakyan ko. Pasensya na kayo Mabait naman na sagot ni Ian habang sinisikap na itulak ang kotse papunta sa gilid ng kalsada. Saad naman ng mga nagmamadali. Nako, maaksidente kami sa ginagawa mong yan At isa pa, isang abala ang ginagawa mo sa mga pasahero. Sayang ang ganda ng kotse mo kung wala namang kwenta ang makina. Saad ng isang driver. Mabuti na lang at tinulungan siya ng ilang mga jeepney drivers para maitulak ang kanyang sasakyan. Huwag mo nang dibdibin yung mga sinasabi nila, iho. Mainit lang talaga yung ulo nila. Kita mo naman yung traffic. Tapos marami pang nagmamadali. Sambit ng isa. Wala sa akin yun. Sanay na ako. Ito, para sa pagtulong niyo sa akin, maraming salamat. Kinuha ni Ian ang makapal niyang wallet at binigyan ng tig-1,000 ang mga yun. Ano to? Tanong pa ng isa na halos maiyak pa sa easy na grasyang natanggap. Para makatulong sa boundary nyo. Mabait na saad naman ni Ian. Saad naman ng isa pang driver. Naku, malaking tulong to sa amin. Maraming salamat, sir Wala ho yun. Sagot naman ni Ian. Nagpaalam na isa-isa ang mga manong drivers kay Ian. Siya naman ay tumawag sa kanyang sekretarya. Mon, nasira ang sasakyan ko. Ikaw munang bahala sa mga board members. Susubukan kong humabol sa meeting, pasensya ka na. Tsaka tumawag ka ng pwedeng kumuha ng sasakyan ko dito, sa EDSA. Isasend ko sa iyo ang location, maraming salamat. Noted, sir, pero paano po kayo makakahabol dito sa meeting? Anong sasakyan nyo? Nag-aalalang tanong pa ni Mon. Mag-jeep ako. Malamig na sagot naman ni Ian. Hindi inaasahan ni Mon ang maririnig niya sa boss niya. Pero hindi na nga siya nakaapela pa nang patayin na ni Ian ang tawag. Mabilis namang nagpara si Ian ng jeep sa kasumakay. Pinagtitinginan pa nga siya ng mga pasahero dahil sa corporate attire niya na suot na talaga namang mamahalin pa. Iho, hindi ka ba naiinitan? Tanong ng isang matandang babae. Ngumiti lang si Ian. Nako, hindi naman po, salamat. Hindi naman ito ang unang beses niyang makasakay sa jeep, pero nabigla si Ian nang may sumakay na 2 bata. Kumakanta ang mga to habang namimigay ng sobre. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ng iyong puso, tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. At nang magsimula ng kumanta ang mga bata, halos mapaluha pa nga ang mga nasa jeep. Pagkatapos ng kumanta ng mga bata, nagpalakpakan pa nga ang mga nasa jeep. Sakto kasi, nalinggo rin ang araw na yon. Pagkatapos nga nilang kumanta, kaunting tulong lang po, ate, kuya. Hindi naman po kami magnanakaw, pangkain lang po. Wika ng isa sa mga bata habang ang isa ay patuloy na kumakanta. Napakunot noon naman si Ian. Ang kantang yun. Bigkas ni Ian sa kanyang likod ng isipan. Nilingon niya ang mga bata at nakita niyang parang pamilyar ang mga mukha ng mga to. Kamukha ni Ian ang mga to.
Pero akmang tatawagin na sana ni Ian ang mga bata nang biglang bumaba ang mga to. Tuluyan na ring nakaalis ang jeep patungo sa kumpanya niya. Bakit alam nila ang kantang yun? Patuloy ang mga tanong sa isipan ni Ian kahit habang nasa meeting siya. Alam ko ang kantang yun eh, at sa isang tao ko lang tanging narinig yun. Bulong pa ni Ian sa kanyang sarili, samantala mabilis na lumipas ang mga oras. Sir, any comments or violent reaction po? Tanong ni Mon kay Ian. Napalingon naman ang board members sa lalaki. No, nothing. Sige, continue. Natapos ang meeting na lumilipad pa rin ang utak ni Ian. Nasa opisina na siya at nakaupo na sa kanyang table nang pumasok si Mon. Sir, ayos lang po ba kayo? Bakit parang nadidistract po kayo ngayon? Gawa ba ito nang nangyari sa inyong hassle kanina? No. Iba ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Tumayo si Ian malapit sa may bintana at dumungaw doon. Nakapamulsa siya habang malayo ang tinatanaw. Naalala mo pa ba ang nangyari 8 taon na ang nakakalipas? Alin po dun, sir? Sa pagkakatanda ko po, ay nang panahong yon, kayo naging CEO ng kumpanya, tama po ba? Napailing si Ian. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Noong panahon na nawala ako, hindi ba? Saglit na napaisip si Mon. Tama, sir. Natatandaan ko. Pinahanap pa kayo ng lolo nyo sa amin. At nakita namin kayo sa Ilocos. Hindi nyo kasi tinatanggap ang posisyon kaya kayo umalis. Pero nawalan na kayo ng pagpilian nang mamatay ang lolo nyo. Tinanggap nyo po ang pagiging CEO at presidente ng kumpanyang to. Yun po ang naaalala ko. Yun nga, tama ka. Napabuntong hininga si Ian nang bumalik sa alaala niya ang lahat. Pinilit kong kalimutan ang lahat noon. Pero mukhang ibinabalik ng tadhana ang nangyari sa akin. Makabuluhang saad ni Ian. Ano pong ibig niyong sabihin, Sir Ian? I need you to investigate something for me, Mon. At siguraduhin mong walang nakakaalam ng tungkol dito kung hindi tayong dalawa lamang. Masusunod po, Sir Ian. Ngayon, samahan mo ako, pupunta tayo ng Quiapo. Napakunot noo si Mon. Quiapo, sir? Ano pong gagawin natin doon? At anong kinalaman ng Quiapo sa pinaiimbestigahan niya sa akin? Malalaman mo rin kapag nahanap na natin sila. At pumunta nga si Ian at Mon sa Quiapo kung saan natirikan ng sasakyan si Ian kanina. Sir, bakit dito sa Quiapo? Takang tanong pa rin ni Mon habang nasa loob ng sasakyan. Siya ang nasa driver's seat habang si Ian naman ay nasa backseat malapit sa bintana at panay ang linga sa mga taong dumaraan nagbabaka sakali. At nagsimula na nga siyang magkwento. Kanina, nang sumakay ako ng jeep, may nakita akong 2 bata. Dito lang naman ang rota ng jeep na sinakyan ko kaya sigurado akong narito lang sila sa paligid. Ang 2 batang yun. Ano po bang meron sa 2 bata, Sir Ian? Mon, kamukha ko sila. At hindi lang basta kamukha. Ang kantang kinakanta nila kanina sa jeep. Isang tao lang ang nakakaalam ng kantang yun. Ang totoo, kaming 2 lang. Kaya paano malalaman ng iba ang kantang yun? Malakas ang kutob ko na may kinalaman ng 2 batang yun sa akin at sa nangyari sa akin sa Ilocos. 8 taon na ang nakalilipas. Napahinga naman ng malalim si Mon habang lumilinga sa paligid kahit hindi niya alam kung sino ang hinahanap nilang 2 ng boss niya. Ayun sila! Biglang sigaw ni Ian. Nagulat si Mon nang biglang lumabas si Ian sa sasakyan. Sandali, sir! Sinundan ni Mon ang boss niya. Sila ba ang hinahanap natin? Yung 2 batang yun? Tinuro ni Mon ang 2 batang kabababa lamang ng jeep. Oo, sila nga. Halika na, puntahan natin sila. Kinakabahan pa na saad ni Ian. Ang totoo halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Panay ang busina ng mga sasakyan kay Mon at Ian nakasalukuyang tumatawid sa kalsada. Sorry po, may hinahabol lang. Paghingi ng tawad ni Mon sa mga driver. Si Ian naman ay abala sa pagsunod sa 2 bata hanggang sa makarating sila
sa eskinita kung saan nag-uusap doon ng dalawang bata. Magkano nang naipon natin, Dos? Tanong ng isa. Doon lang napagtanto ni Ian na magkamukha ang mga to na wari kambal. Nasa 200 pa lang, Kuya Uno eh. Ganun ba? Kulang pa yan eh, Mother's Day na. Kailangan makaipon tayo ng pambili ng bulaklak para kay inay at bagong damit. Saad naman ni Uno. Sa tingin mo ba magugustuhan niya yon? Siguradong tatanungin niya kung saan natin nakuha ang pambili. Hindi niya alam na rumarakit tayo sa jeep. Tiyak na pagagalitan niya tayo. Saka na natin isipin ang idadahilan. Ang unahin natin ay ang makaipon kahit 500. Pagkain? Humawak sa tiyan si Dos nang biglang kumalamang sikmura niya. Nagugutom na ako, Uno. Meron naman pero tiisin mo na lang muna. Mamayang gabi, kakain tayo para mas makatipid tayo. May dagdag tayo sa regalo natin kay inay. Halika na, hanggat marami pang namamasada. Hinigit ni Uno ang braso ng kanyang kapatid pero nabigla sila nang may biglang humarang sa kanilang dalawang lalaki. Juliana, yun ba? Yun ba ang pangalan ng inay nyo? Tanong ni Ian sa mga bata. Paano niyo po nalaman ang pangalan ni inay? Sino po kayo? Nagtatakang tanong naman ni Uno. Oo nga po, at paano niyo po nalamang anak niya kami? Kilala niyo po ba ang inay namin? Oo, kilala ko si Juliana. Kilalang kilala ko ang inay nyo. Nagkatingin na naman ang cute na dalawang bata na may pagtataka. Kaibigan niyo po si nanay? Nangingislap ang mga mata ni Dos. Hindi lang kaibigan. Hali kayo, sumama kayo sa akin. Kung nagugutom na kayo, bibilan ko kayo ng masarap na pagkain. Huwag kayong mag-alala. At akong magbabayad. Kahit na ano, pwede niyong kainin. Pumunta sila sa malapit na restaurant at doon binilhan ng pagkain ni Ian ang dalawang bata. Nung una pa nga, ay ayaw pa sanang sumama ng dalawang bata dahil binilinan sila ng kanilang ina na huwag sumama sa kahit na sino na hindi nila kakilala. Pero nakumbinsi naman sila dahil mukhang mabait naman sina Ian. Ilang taon na kayo? Tanong pa nga ni Mon sa dalawang bata. Sumagot naman kagad si Dos. 7 po. Kambal po kami pero si Kuya Uno po ang unang lumabas kaya tinatawag ko po siyang kuya. Nasaan ang mga magulang nyo? Ang tatay nyo? Sunod-sunod pa na tanong ng sekretarya ni Ian na si Mon. Wala po kaming tatay eh. Sagot muli ni Dos. Napatingin si Mon kay Ian. Ang inay nyo nasan? Nagtatrabaho po. Saan siya nagtatrabaho? Sa bar po. Napaayos naman bigla nang upo si Ian dahil sa narinig. Sa mga ito. Saang bar? Sorry po, hindi po namin alam. Hindi kasi kami pinapupunta ron ni inay eh. At nang minsang subukan naming sundan siya, ay nahuli niya kami at pinagalitan. Mawalang galang na po. Bakit niyo tinatanong kung saan nagkatrabaho si inay? Bakit po parang interesado kayo sa kanya? Sino ho ba kayo? Ano ho kayo ni inay? Baka mamaya po masamang tao po pala kayo tapos nag-aalam lang kayo ng mga impormasyon tungkol po sa nanay ko ha. Protective naman na sabat ni Uno. Oo nga po, kung hindi po kayo kaibigan ni inay, ano niya po kayo? Tanong naman ni Dos. Habang may fried chicken pa sa kamay at cute na kumakain habang nagsasalita. Saan po kayo nagkakilala ni inay? Oo nga, paano pong kilala niyo ang inay namin? Hindi naman po kami taga rito eh. Sunod-sunod pang tanong ni Uno na tila ba pinaghihinalaan ng dalawang lalaking nasa harap niya. Napakatalinong mga bata. Bahagyang napangiti tuloy sa Ian at Mon dahil sa kakyutan ng mga to. Sa Ilocos. Ilocos? Diyan kami nakatira, hindi pa Kuya Uno. Doon tayo sa Ilocos ipinanganak ni inay. Ibig sabihin, totoo nga ang sinasabi nila. Kilala nila si inay. Oo, Dos. Kilala nga nila si inay pero hindi tayo nakakasiguro kung kilala ba sila ni inay. At kung anong kailangan nila sa atin, kung bakit pinapakain nila tayo ngayon. Baka katulad ng mga nababalitaan natin sa lansangan na kaya nawawala yung mga ibang bata dahil kinikidnap para tanggalan ng laman ng loob. Tapos, itatapon sa ilog. Tinignan ng masama ni Uno si Ian. Kaya bilisan mo na dyan, Tos. Aalis na tayo. Sandali. Pagpigil naman ni Ian.
Saan kayo pupunta? Aalis na po kami. Maraming salamat po sa pagkain na. Pero kung ginagawa niyo po ito dahil may kailangan kayo kay inay, hindi ho namin kayo matutulungan. Kung sa ganitong paraan namin mapoprotektahan si inay laban sa inyo, hindi po namin sasabihin kung nasan siya. Napahanga naman si Ian sa tigas ni Uno. Tila ba nakikita niya ang sarili niya sa maliit na batang yun. Kung ganun, banggitin niyo ang pangalan ko sa inay niyo. Ako si Ian Milagroso. At bukas, magkita tayo sa lugar na to. Bibilhan natin ng regalo ang inyong inay. Saad ni Ian. Pero napakunot na umuli si Uno. Hindi na ho kailangan. Kaya po naming mag-ipon. Maraming salamat na lang po. Tuluyan nang umalis ang dalawang bata. Napasandal na lamang si Ian sa kanyang upuan. Walang duda. Kamukha niyo nga sir. Kaugali pa. Komento naman ni Mon habang napapainom ng soft drinks. Napapailing at natatawa pa nga. Sabi ko sa'yo, di ba? Sila ang nakita ko kanina. At kung anak nga ni Julian ang mga to, malaki ang posibilidad na totoo ang hinala ko. Bakit sir? Ano bang relasyon niyo sa Juliana na yun? Gusto kong malaman kung tama ba ang pagkakaintindi ko. Kanina, tinatanong niyo sa akin kung anong naaalala ko nung nakaraang 8 taon. Ngayon naman, may pinaimbestiga kayo sa akin. May nangyari po ba sa inyo ng babaeng taga Ilocos? Sir? Napabuntong hininga na lamang si Ian. Napaisip nga saglit. Marami Mon. Nakilala ko si Juliana sa Ilocos nung panahong lumayas ako sa amin. Hindi lang basta nakilala sa pangalan. Nakilala ko kung sino at ano siya at nahulog talaga ang loob ko sa kanya ng gabing yun. Tandang-tanda ko pa ang malakas sa bagyo na naging dahilan kung bakit ako napadpad sa kanila. Pinatuloy ako ng pamilya niya at si Juliana ang nagasikaso sa akin. At ng gabing yun, pinagsaluhan namin ang sarili naming bagyo. Pagkwento nga nito, nanatiling nakikinig si Mon sa kanyang boss. Mabuti na lamang mapagkakatiwalaan naman talaga ni Ian, Simon. Kaya nasasabi ng lalaki ang mga to sa kanyang sekretarya. Pero nang kinabukasan, agad akong natunton nila lolo. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos kay Juliana at sa pamilya niya. 1 taon nang muli akong nakabalik. Wala na sila at may nakapagsabi sa aking sa iba na sila tumira kaya hindi ko alam na may anak na pala siya. At posibleng ikaw ang ama. Tama ba sir? Pagtutuloy naman ni Mon. Yun nga ang hinala ko. Malakas ang lukso ng dugo ko kay Uno at kay Dos. Kaya kunin mo na ang baso at kutsara na ginamit nila para ipa-DNA test kasama nitong mga ginamit ko. Ako nang bahalang magbayad sa lahat. At ako na rin ang bahalang pumunta sa bar. Tumango-tango si Mon. Naintindihan ko po sir. Tatawagan ko po kayo kaagad kapag lumabas na ang resulta. Muling bumuntong hininga si Ian habang seryosong nakatitig sa kawalan. Umalis na si Mon at naiwan na lamang siya sa pagkainan. Kung kinakailangan kong puntahan lahat para makita ka Juliana, gagawin ko. Ilang bar ba ang meron sa Quiapo? Kagad siyang nag-research para malaman nga ang kanyang mga katanungan. Maraming bar sa Quiapo pero 3 lang ang pinakamalapit sa pinaglalagian ng 2 bata. Sigurado akong isa sa mga bar na yon naroon si Julia dahil hindi niya papayagang makalayo ang kanyang mga anak. Wika ni Ian sa kanyang sarili. Kailangan ko siyang puntahan at kausapin dahil kung akin nga ang batang yon, hindi ko sila hahayang mag-isa at nakikipagsapalaran para mabuhay dito sa Manila. Gayong kaya ko namang mag-provide para sa kanila. Tumayo na si Ian sa upuan para magsimula na sa kanyang plano. Inisa-isa niya ang bar na malapit sa ruta ng jeep na sinasakyan ng 2 bata para mamalimos. Ito na ang huling bar. Sampit ni Ian ang matanawan niya ang bar sa kanyang harap. Halos 9:00 na ng gabi nang makarating siya rito dahil sa dami ng mga bars na sinubukan nga niyang silipin at matyagan. Pumasok siya at sumalubong sa kanya ang saliw ng musika. Ang gandang yun. Wika ni Ian at napatingin siya sa stage. Juliana, ikaw nga. Narito ka nga.
Natapos ang kanta na nakatitig lamang si Ian sa magandang babae na sa gitna na siyang pinapalakpakan ng mga tao. Magandang gabi sa inyong lahat! Maraming salamat sa pagpunta rito sa bar at ang kantang kinanta ko kanina ay ang huli ko ng kanta ngayong gabi. Maraming salamat sa pakikinig ah. Mag-enjoy kayo ngayong gabi. Nakangiting wika ni Juliana sa mga tao. Nagsimula na ang malakas na tugtog sa bar pagkatapos yung bumaba sa stage. Nagsitayuan na rin ang mga tao upang umindayog sa gitna. Pero si Ian, sa dami ng taong naroon, isa lang ang nakikita niya. Walang iba kundi si Juliana. Juliana! Juliana, sandali! Ako to! Si Ian Milagroso. Natatandaan mo pa ba ako? Nagkakilala na tayo sa Ilocos. Sunod-sunod na litanya ni Ian nang habulin niya si Juliana. Hinawakan pa ni Ian ang braso ng dalaga kaya napansin siya nito kaagad. Ian? Anong ginagawa mo rito? Natutulirong tanong ng dalaga. Mag-usap tayo, Juliana. May kailangan tayong pag-usapan. Anong kailangan nating pag-usapan? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. May mga trabaho pa ako kaya bitawan mo ko. Mariing saad naman ni Juliana. Teka, Juliana. Tuluyan ang nakalis ang babae. Wala namang nagawa si Ian kung hindi ang pagmasdan na lamang ito sa malayo. Kung kailangan kitang hintayin para magkausap tayo ng masinsinan gagawin ko, Juliana. Marami akong tanong na kailangan mong nasagot. Bigkas ni Ian sa likod ng kanyang isipan. Ito na po ang order niyo, sir. Magalang na wika ni Juliana sa mga lalaking hinatiran niya ng pagkain. Oh, bukod sa singer, waiter ka rin dito, Juliana? Namamanghang tanong ng isang matandang lalaki. Opo, sir. Singing waiter po ako rito kaya may oras na kumakanta ako pagkatapos itutuloy ko na ang pagsisilbi sa mga customers. Pagsisilbi? Kung ganon, pwede mo ba akong pagsilbihan kahit isang gabi lang? Saad naman ng isang customer na medyo tipsy na nga. Ano pong ibig niyong sabihin? Medyo mataray ng saad ni Juliana. Alam mo na yon, Juliana. Hindi na tayo mga bata pa para ipaliwanag ko pa sa'yo. Ano, sasama ka ba sa akin? Babayaran man kita, kahit magkano. Sad pa nito. Sandali, kung sasama ka sa kanya, pwede bang bukas, sa akin ka naman sumama? Mas malaking ibabayad ko sa'yo. Singit pa nga ng isang lasing na lalaki. Titriplehin ko ang ibabayad nila. Sa akin ka na lang sumama, Miss Beautiful. Isang gabi lang. Yayaman ka na. Hindi mo na kailangan magtrabaho rito. Ako na lang ang tatrabahuin mo. Hirit pa ng isa. Mga bastos talagang mga tao rito. Hindi na ako nasanay. Wika pa ni Juliana sa kanyang isipan bago ngumiti sa mga lalaki ng sarcastic. Naku mga sir, pagagalitan ako ng boss ko kapag sumama ako sa inyo. Mabuti pa, umorder na kayo ng marami pang alak at ako nang maghahatid ng mga yun sa inyo. Pagsisilbihan ko kayo rito. Nagsitawa na naman ang mga lalaki. Yan ang gusto ko eh. Bigyan mo pa kami rito ng tig-isa pang case ng beer tsaka ng isang platong sisig tsaka barbecue. Nagulat si Juliana nang hipuin ng isa ang petan niya. Nginisian lang siya nito at kinindatan. Sinubukang kumalma ni Juliana habang naglalakad papunta sa kusina. Pero hindi niya kaya. Ganun ah. Humanda ka sa akin. Duduraan ko ang pagkain mo. Puno ng panggigigil pa na bulong ni Juliana sa kanyang sarili. Bumalik na siya sa table ng mga lalaking yun para dalhin ang pagkain na order nila. Ngunit nagulat siya sa natagpuan. Teka, anong nangyari sa inyo? Tanong ni Juliana sa mga lalaki. Binugbog kami ng syota mo, Miss Juliana. Hindi mo naman sinabing may boyfriend ka na pala. Bakit ka pa nagtatrabaho rito kung ganun? Mayaman naman pala ang boyfriend mo eh. Umiiyak na sambit ng lalaki bago naglakad pa paalis. Boyfriend? Wala naman akong boyfriend ah. Takang saad naman ni Juliana. Pero saad ng customer, sinungaling ka Juliana, may mga anak na raw kayo, sabi niya eh. Ano? Sigaw pa ni Juliana. Ayun siya oh,
Nakatingin ng masama. Inupakan niya kami dahil binastos ka raw namin. Tinuro ng lalaki si Ian na naroon sa kabilang table habang nakatingin ng masama sa mga ito. Napabuntong hininga na nga lamang si Juliana bago lumapit kay Ian. Ano bang problema mo? Balak mo bang sirain ang paghahanap buhay ko, ha? Sino nang magbabayad ang mga in-order nila ngayon? Umalis na, oh. Siguradong ikakaltas na naman to sa mga sasahurin ko, eh. E di ako magbabayad. Magkano ba? Inilabas ni Ian ang wallet niya. Sabay sabing, tumatanggap ba kayo ng card o cash? Napairap na lamang si Juliana sa inasta ng lalaki. Nakalimutan niya. Oo nga pala, mayaman nga pala ang kanyang kausap. At sinabi mo pa talaga sa kanila na boyfriend kita. Paano pa babalik ang mga yun? Siguradong ipagkakalat nila ang tungkol doon. Pati na rin sa mga sinabi mong may mga anak na ako. Tiyak na mawawalan kami ng customer sa ginagawa mo eh. Ibig mo bang sabihin? Inililihim mo sa lahat na may anak ka? Kaya ba hindi mo pinapapunta dito sila 1 at 2? Nagsalubong ang mga kilay ni Juliana. Hoy, wag mo akong i-judge ha. Hindi ko sila pinapapunta rito dahil ang lugar na to hindi para sa mga bata. Ayokong madamay sila sa mga ginagawa ko. Tsaka kagaya niyan, nagkaroon ng kaguluhan dito. Madalas may ganyan dito sa bar. Parang di ka naman marunong. Pero teka nga, paano mo nalaman ang mga pangalan ng anak ko? Nakita ko sila, Juliana. Saan mo sila nakita? At paano ko nakakasigurong anak ko yun? Kinakabahan na natanong ni Juliana. Nakilala ko sila. Masyado ko silang kamukha, Juliana. Anak ko bang mga batang yun? Diretsahang tanong na nga ni Ian. Natahimik si Juliana sa tanong na yun at hindi kaagad nakasagot. Yan ba ang pinunta mo rito? Gusto mong malaman kung may mga anak ka sa akin? Para saan? Galit na tanong ni Juliana. Anong para saan? Kung anak ko sila, Juliana, ayokong makita silang pakalat-kalat sa lansangan. Namamalimos. Gayong kaya ko naman silang tustusan. Saad naman ni Ian. Nagpapatawa ka ba, Ian? O minamaliit mo ang pagpapalaki ko sa mga bata? Tsaka pwede ba? Umalis ka na. Hindi mo anak ang mga batang yun. Pagtanggi pa rin ni Juliana. Ang mga alis na si Juliana nang hawakan muli ni Ian ang kanyang braso. Bakit pakiramdam ko? Nagsisinungaling ka, Juliana. May nangyari sa atin ng gabing yun. 8 taon na ang nakakalipas. 7 taon na ang kambal. Lumalabas na sa akin ang mga yun. Mariing saad ni Ian. Hindi ka sigurado, Ian. Isang gabi lang tayong nagkita at nagkasama. Hindi ka sigurado kung meron pang mga lalaking dumaan sa buhay ko pagkatapos mo. Kaya tumigil ka na. Bakit? Meron nga ba? Kung ganun, sabihin mo sa akin kung sinong tunay na ama ng kambal para matahimik na ako. Ngayon din. Saad nga ni Ian na parang may pagbabanta. Napangisi naman si Juliana. Basta, hindi ikaw ang ama ng mga bata kaya manahimik ka na, okay? Lubayan mo na ako, marami pa akong trabaho kaya iwan na kita dito. Akin na yung pambayad sa mga in-order ng mga lalaking binugbog mo para makuha ko ng buo yung sweldo ko. Ibinigay ni Ian ang wallet niya kay Juliana. At akmang kukunin na sana yun ang dalaga ng hilain ni Ian ang kamay niya. Napaupo si Juliana sa kandungan ni Ian. Ano ba itong ginagawa mo, Ian? Baka makita ko ng busko, isa. Ngumisi na lamang ng nakakaloko si Ian. Ano naman? Mabuti, para tanggalin ka na niya sa trabahong to. Ayoko nakikita ka rito, Juliana. Mariing saad pa ni Ian. Pero, napairap lamang si Juliana. Ano bang pakialam mo? At saka ano bang pakialam ko sa opinion mo? Hindi ikaw ang magsasabi kung ano ang dapat kong maging trabaho. At saka, wala naman akong ginagawang masama. Kumakanta lang ako dito at nagsaserve. Isa, bitawan mo ko. Niyakap lang ni Ian ang dalaga na tuluyan na ang hindi nakapalag. Ayoko. Hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo, Juliana. Wala rin akong pakialam kung maraming makakita sa atin. Ngayong kayakap kita. Hindi lang naman niyakap ang ginawa natin noon, di ba? Nagkaroon pa tayo ng mga anak, kaya pwede kong gawin sa'yo ang kahit na ano, katulad nito. Saad pa ni Ian.
Utang na loob, Ian. May hibang ka na ba? Bitawan mo na ako, wala tayong anak. Saad ulit ni Juliana. Nang biglang, may problema ba dito? Napalingon sina Ian at Juliana sa malaking lalaki na nasa harapan nila. Hinaharas ka ba ng lalaking yan, Juliana? Galit na tanong pa nito. Ang boss ni Juliana. Kinalas naman ni Juliana ang mga kamay ni Ian mula sa kanya. Nakita ko sa CCTV na binugbog niya yung mga customer natin kanina. Sino ba yan? Kilala mo ba ang taong yan? Boss, kaklase ko ho nung high school. Ngayon lang po niya ako nakita kaya ganito na lang siya na mangulit sa akin. Hindi rin siya sanay na binabastos ako kaya naupakan niya po yung mga customers kanina eh. Pero wag po kayong mag-alala dahil babayaran niya naman lahat. Pagtatanggol ni Juliana kay Ian. Ganun ba? Sige na. Balik na sa trabaho. Marami pang orders na hindi pa nabibigay sa customers. Saad naman ni Juliana. Opo boss, pasensya na po talaga. Umalis si Juliana pero nahinto siya sa paglalakad ng magsalitang muli si Ian at lihim siyang nakinig. Tumayo si Ian mula sa upuan habang nakapamulsa. Magkano ang pinapasahod mo sa kanya? Babayaran ko para sa akin siya ngayong gabi. May kailangan lang kaming pag-usapan. Matapang na saad ni Ian. Natawa ang boss ni Juliana. May kailangan kayong pag-usapan? Mukhang alam ko na yan. One night stand ba ang tinutukoy mo? Dahil hindi ako pumapayag. Uunahan mo pa ako. Sa akin nga tumatanggi si Juliana, papayagan pa kita? Kumunot ang noo ni Ian. Anong ibig mong sabihin? Nagngingit-ngit nga na saad ni Ian. Humakbang paabante ang boss ni Juliana para tapatan ang tangkad ni Ian. Ang ibig kong sabihin kahit magkano pa ang perang ialok mo sa akin, hindi ako papayag hanggat hindi ako ang umuuna sa kanya. Saad ng boss ni Juliana. Gago ka pala eh! Tinulak ni Ian ang boss ni Juliana at akmang susundukin na ito nang humarang si Juliana. Ano ba Ian? Ngayon na lang ako makikiusap sa'yo, umuwi ka na. Sige na, baka ano pang mangyari sa'yo dito eh. Naghala lang saad ni Juliana. Wala nang nagawa pa si Ian, kundi ang umalis. Pero para lang pumasok sa kotse at abangan si Juliana hanggang sa matapos ang trabaho nito at masigurado na safe si Juliana. Ayan na siya. Sambit ni Ian at binuhay na ang makina ng kanyang sasakyan. Palihim niya itong sinundan. Gusto sana kitang ihatid kaso baka magalit ka at ipagtabuyan mo ko. Bulong pa ni Ian habang pinagmamasdan si Juliana. Nadurog ang puso ni Ian nang makitang isang maliit na barong-barong kung saan nakaabang ang dalawang maliliit na bata na sina Uno at Dos. Inay! Masiglang bati ng kambal. Oh, bakit kising pa kayo? Anong oras na? Pasado 12:00 na ng umaga. Nagala lang saad ni Juliana. May binili po kami para sa inyo, Inay. Happy Mother's Day po. Kumain na po ba kayo? Ito po binilhan ka po namin ng cake kaso maliit lang eh at saka ito, Inay. Bagong damit. Bagay na bagay po to sa inyo at may pansit din kaming nabili, Inay. Naku, ang mga anak ko talaga nagabala pa. Maraming salamat ha. Niyakap ni Juliana ang kambal at pinaghahalikan sa ulo. Maraming salamat sa inyo pero saan nyo naman ako ang pinambili nyo rito? Napakarami naman. Tumulong po kami sa kapitbahay at binigyan nila kami ng pera, Inay. Kaya heto, nakabili kami ng para sa inyo. Kumain na po tayo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ian. Juliana, bakit nagtitiis ka sa ganito? Lumipas ang ilang araw, napabalik-balik si Ian sa bar kung saan nagtatrabaho si Juliana. Hindi ka ba talaga titigil, Ian? Nainis na ako sa'yo. Sobra na itong abala na ginagawa mo sa akin, Ian. Gusto ko lang magtrabaho. Hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, Juliana. Ano bang pumipigil sa'yo? Bakit hindi mo itigil ang pagtatago sa akin ng totoo? Pananagutan naman kita eh. Hindi mo kailangan magtrabaho. Bibigyan kita ng maayos na tirahan. Kayo ng mga anak natin. Bakit ka ba ganyan? Bigla kang nawala, di ba? Bigla mo akong iniwan. Tapos, babalik ka na lang bigla ngayon? Kung kailan, 7 taon na ang mga anak natin tapos sasabihin mo yan? Ano gusto mong sabihin ko?
Na ganun-ganun na lang okay na ang lahat sa atin, ganun? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mo anak sinauna at dos. Napapagod na ako sa kapapaliwanag sa'yo. Wala ngang naging bunga ang ginawa natin, ano ba? Sad pa nga ni Juliana. Natigilan si Ian nang marinig niyang sumigaw si Juliana. Hindi niya yon inaasahan. Juliana, kaya ka ba andito dahil pangarap mong kumanta? Kung ganun, tutulungan kita. Gusto mo pumunta na tayo sa isang record label at i-record na natin yung kantang unang beses mong kinanta sa akin. Halika na, umalis na tayo rito. Hindi mo ba talaga naiintindihan, Ian? Gusto kong magsikap gamit ang sarili kong kakayahan. Hindi kita kailangan. Gusto mong magsikap o gusto mong maghirap? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Nandito naman ako, Juliana. Tutulungan kita. Saad muli ni Ian. Natawa si Juliana sa winika ni Ian. Nandito ka. Pinapatawa mo ba ako? Sinabi mo na rin yan sa akin dati, Ian. Pero kinabukasan iniwan mo rin ako kaagad. Pagkatapos ng may nangyari sa atin, hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun? Tapos ngayon, bumabalik ka. Ano akala mo sa akin? Basta-basta kang tatanggapin kung kailan mo gustong bumalik? Tapos ano, aalis ka ulit kung kailan mo gustong umalis. Pumatak ang luha sa pisngi ni Juliana. Hindi niya yon napigilan. Nasa likod sila ng bar kung saan siya hinilang muli ni Ian. Huwag mo naman akong paglaruan, Ian. Kasi hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Pagod na ako. Huwag mo na akong ubusin pa. Ito na ang huling beses na makikita kita rito. Dahil kapag nakita pa kita, mapipilitan na akong lumayo rito at hindi mo na ako makikita pa. Naiwan si Ian sa lugar na yon, habang si Juliana naman pumasok ng muli sa loob para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Wala nang nagawa pa si Ian kung hindi sundin ang gusto ng babae. Sir Ian, lumabas na po ang resulta. Samantala isang araw balita ni Mon sabay abot ng envelope sa boss niya. Malalim na paghinga ang ginawa ni Ian bago niya iyon binuksan at halos malagutan siya nang hininga sa kanyang nakita. Mon, ihanda mo ang sasakyan. May pupuntahan tayo. Mariing saad ni Ian. Napakunot noo si Mon. Bakit po sir? Ano pong resulta? Tanong pa nito. Makahulog ang tinignan ni Ian ang kanyang sekretary. 99.99% Mon. Ako ang ama ng kambal. Kung ganun sir, paano na si ma'am? Hindi natapos ni Mon ang tanong niya nang biglang lumagabag ang pinto. Veronica, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ian na kasalukuyang napatayo nang makitang babae. Bakit? Masama bang bisitahin ang fiancé ko? Ano ba ang pinagkakabalahan mo? Nabalitaan kong panay daw ang punta sa bar, ha? May kinikita ka bang babae? O sinusulit mo lang ang pagiging binata dahil malapit na tayong ikasal? Veronica, sinabi ko na sa'yo noon, walang kasal na mangyayari sa ating dalawa. Sad pa ni Ian. At ano? Hindi mo susundin ang kagustuhan ng lolo mo bago siya mamatay? Tandaan mo hindi lang siya sa'yo humiling. Naroon din ako at hindi kaya ng konsensya kung hindi sundin ang huling hiling niya. Kaya magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo. Saad ni Veronica na ginagamit pa talaga ang yumaong lolo ni Ian. But Veronica, alam nating pareho that we don't love each other. Who cares about love these days, Ian? You are not in the place to be against it. Kailangan mo ako to sustain your company. Nilingon ni Veronica si Mon. Ikaw, bakit nandito ka pa? Hindi mo ba nakikitang nag-uusap kaming dalawa? Masungit na saad pa ni Veronica kay Mon. Napayo ko na lamang si Mon. Sabay sabing, I'm sorry Miss Veronica. Sir Ian, lalabas po muna ako. No, stay here Mon. Matapang na saad naman ni Ian. What? Seryoso ka ba talaga Ian? Hahayaan mong marinig ng sekretary mo ang pagtatalo natin? Hindi makapaniwalang tanong ni Veronica. Veronica, kung makikipagtalo ka lang umalis ka na.
Yon ang mas ikabubuti. May pupuntahan pa ako kaya iiwan na kita. Ano? Talagang iiwan mo ako dito? Napakaano mo talaga, Ian. Palagi mo na lang akong binabaliwala. Ni hindi mo man lang ako alukin nang maiinom. Anong klaseng tao ka, ha? Palang araw, kakailanganin mo rin ako. Ako naman ang tatalikod sa'yo. Padabog na lumabas si Veronica. Ano nang plano mo ngayon, Sir Ian? Tanong ni Mon. Siguradong makararating ito sa pamilya ni Ma'am Veronica. Alam mo kung anong kaya nilang gawin at makakaapekto ito sa kumpanya mo. Sigurado ka ba talagang gusto mo pa rin ipagpatuloy ang lahat? Hindi ko pwedeng talikuran ang responsibilidad ko, Mon. Ilang taon na ako nawala sa piling ni Juliana at ng mga anak ko. Hindi ako papayag na ngayong alam ko na ang katotohanan ay hindi ko pa sila ipaglalaban. Marami pa akong kailangang ayusin at malaman at isa na roon ang dahilan kung bakit inililihim sa akin ni Juliana ang lahat. At isa pa, si Juliana, gusto ko siyang balikan. May pinangako ka ba sa kanya noon na hindi mo natupad? Baka yun ang dahilan, Sir Ian, kaya lumalayo siya sa'yo at itinaboy ka niya. Pinagkakaitan ng katotohanan. Iniwan mo naman ata kasi, Sir. Hindi talaga madaling magpatawad pag ganun. Kumunot ang noo ni Ian at pinilit na alalahanin ng lahat. Napatitig na lang si Ian sa kawalan nang biglang may bumalik sa kanyang alaala. Kasal. Ipinangako ko sa kanyang ikakasal kami pagkatapos na may mangyari sa amin, Mon. At napakatanga ko dahil hindi ko yun naalala dahil sa dami ng problemang kinakaharap ko pagkatapos sa kung kunin ni Lolo sa Ilocos. I'm so stupid, Mon. I felt so stupid. I feel bad for Juliana. Kailangan ko magpaliwanag sa kanya. Kailangan ko siyang puntahan. Masusunod, Sir Ian. Ihahanda ko na ang sasakyan mo. Mabilis na pumunta si Ian sa bahay ni Juliana pero nakita niyang walang katao-tao sa lugar na yon. Saan sila pumunta? Tanong ni Ian sa kanyang sarili. Umalis na ba talaga sila? Naisipan ni Ian na pumunta sa bar kahit tanghaling tapat na at katulad ng inaasahan wala pang tao roon kung hindi ang guard lang. Masyado kang maaga, sir. Mamaya pa po ang bukas ng bar. Wika ng guard kay Ian. Nagbabaka sakali lang po. Napaka narito si Juliana. Juliana? Yung singer, sir? Nag-resign na po siya kagabi. Narinig ko rin po nagpaalam na siya sa mga customers kagabi na huling beses na niya sa lugar na to. Saad pa ng guard? Bakit? Bakit daw siya nag-resign? Kinakabahang tanong naman ni Ian. Sinabi niyang may mga anak na siya at hindi niya gustong makita siya ng mga to. Kung kakanta man daw siya ay sa lugar kung saan pwedeng pumunta ang mga anak niya para mapakinggan siya. Yun po ang nadinig ko. Saad naman ng guard. Humanga si Ian sa naging desisyon ni Juliana. Pero dahil din doon, ay mukhang mahihirapan siyang hagilapin muli ang babae. Huy, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Juliana? Saad ng isang babae. Napalingon si Ian sa mga babaeng papasok sa likod ng bar. Ang alin? Tungkol ba sa umalis na siya? Hindi. Kanina lang narinig kong nasa ospital si Juliana. Ano? Bakit siya nasa ospital? Biglang sigaw ni Ian na punong-puno ng pag-aalala. Anong nangyari sa kanya? Saad niya kahit hindi niya kakilala ang mga babae. Kapwa nagulat ang mga babae kay Ian pero nakaya nilang sagutin ang mga tanong nito. Hindi. Walang nangyari sa kanya pero sa mga anak niya meron. Nabundol ng sasakyan ng kambal niya. Kaya nangangailangan ng dugo ang mga yon kaso dahil sa dami ng pasyente sa ospital, hindi rin sila maasikaso. Nakakaawa talaga. Kahit ako kung AB negative lang sana ang type ng dugo ko, tutulong ako kaso hindi saang ospital naroon si Juliana? Tanong na ni Ian. Sa San Lazaro. Sagot naman ng babae. Mabilis na umalis si Ian pagkatapos magpasalamat para puntahan ang San Lazaro Ospital. Patuloy na nananalangin na sana maabutan niya pa ang mga ito doon. Juliana,
1, 2, hintayin niyo ko. Papunta na si Papa. Pinaharurot ni Ian ang kanyang kotse papunta sa ospital. Nang makarating siya ay agad niyang hinanap sina Juliana. Juliana! Malakas sa pagtawag ni Ian sa babaeng naroon sa kwarto kasama ang 2 batang punong-puno ng dugo. Ian, ang mga bata! Umiiyak na pagsamo naman ni Juliana kay Ian. Tulungan mo ko. Kailangan kita para sa mga anak natin. Kailangan ka nila. Pakiusap. Tumula ang luha sa mga mata ni Ian. Hindi pa niya magagawang magtanong. Sinabi na ni Juliana ang nais niyang marinig. Siya ang ama ni na 1 at 2. Confirmed sa DNA test at mismo kay Juliana. Parang may humipong mainit sa kamay ng kanyang puso. Shh! Naiintindihan ko. Hintayin mo ko dito. Kakausapin ko ang doktor para mailipat na kayo sa emergency room. Katulad ng pangako ni Ian ay kinausap niya ang doktor, ginamit niya ang pera at koneksyon niya para mas maasikaso ang kanyang mga anak. Type AB negative ako, Doc. Sa akin kayo kumuha ng mga dugo para sa mga anak ko. Namumuo ang luha sa mga mata ni Ian habang nakatingala sa kisame. Nasa kama na siya at kasalukuyang kinukuhanan ng dugo. Sana maging maayos na ang lahat. Pangako babawi ako sa mga oras na nawala ako sa kanila. Natapos ang pagkuha ng dugo mula kay Ian, makalipas ang ilang sandali ay lumabas na siya sa kwarto at sinalubong siya ni Juliana. Kamusta? Ayos ka lang ba? Tanong ni Juliana. Napangiti si Ian sa mga tanong nito. Oo, ayos lang ako. Ikaw, kamusta ka? Sobrang nag-aalala ako sa mga bata. Para akong masisiraan ng bait. Hindi ko alam. Lalabas lang kami para kumain. Pero nalingat lang ako, nakita ko na silang nakahandusay sa kalsada at naliligo sa sarili nilang dugo. May nakabangga pala sa kanila. Pero tinakasan niya lang ang mga anak ko. Wala siyang awa, Ian. Dapat sa kanya ipakulong. Mariing saad pa ni Juliana. Nanginginig ang mga labi ni Juliana habang nagpapaliwanag. Ganoon din ang mga kamay nito, kaya hinawakan niyo ni Ian. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Juliana. Hahanapin natin kung sinong may gawa nito sa mga anak natin. Hinaplos ni Ian ang buhok ni Juliana bago hinalikan ang noo para kumalma. Ako nga rin, Juliana, masisiraan na yata ako ng bait. Hindi ko mapigilang matuwa sa kabila ng nangyari dahil ngayon alam ko na ang totoo na mga anak ko sila 1 at 2. Na mga anak natin sila. Pero at the same time, nag-aalala talaga ako para sa kanila. Kaya halo-halo ng emosyon na nasa akin kaya halos mabaliw na talaga ako. Napakagatlabi si Juliana. Wala akong pagpipilian. Wala akong choice. Kung hindi nangyari to, wala naman talaga akong balak munang sabihin sa'yo, Ian. Dahil ayoko malaman mo. Dahil iniwan mo ko. Bakit mo ipagkakait sa akin ang mga bata? Sad pa nga nito. Alam mo ang dahilan, Ian. Alam mo, marami kang hindi ginawa ng mga pangako mo sa akin dati. Ibinigay ko sa iyo ang aking sarili, pinagkatiwalaan kita. Dahil nangako ka na paninindigan mo ko at pakakasalan. Pero nagising na lang ako na wala ka na sa piling ko. Hindi ko alam kung saan ka hahagilapin. Iniwan mo ko sa ere. Ni hindi ko mapigilan questionin ng lahat kung isa ka lang bang magandang panaginip o isa kang bangungot na dumating sa akin na parang bagyo. Iniwan mo akong sira. Iniwan mo ko sa ere. Nung nagbunga ang ginawa natin, wala ka. Itinakwil din ako ng pamilya ko, Ian. Wala akong kahit na ano. Kaya napilitan akong pumunta rito para hanapin ka kaso masyado ka ng mataas para maabot ko. Baka nga nakalimutan mo na ako eh. Kaya sinubukan kong ibaon sa limot ang lahat. Halos maluha-luha si Ian sa kwento ni Juliana dahil napakarami palang pagsubok ang pinagdaanan niya. Patawarin mo ako, Juliana. Akala ko ako ang iniwan mo. Patawarin mo rin ako kung pinili ko rin kalimutan ka dahil kinailangan kong gawin para magpatuloy sa buhay. Pero ngayong nandito na ako, bigyan mo ko ng pagkakataong ayusin ang lahat. Ayusin natin ang atin. Babawi ako. Tulungan mo kong tuparin ang mga pangako ko sa iyo na hindi ko natupad. Gusto kong bigyan ng magandang buhay ang mga anak natin. Pati na rin ikaw.
Gusto kitang pakasalan. Diretsahang saad ni Ian. Sir Ian. Biglang sigaw naman ni Mon. Naputol ang pag-uusap nila nang may tumawag kay Ian. Pareho silang napalingon. Hindi mo magugustuhan ang balitang sasabihin ko sa'yo. Si Veronica, siya ang nakabangga sa kambal mo, Sir Ian. Balita ni Mon. Napakunot to si Ian. Hindi siya makapaniwala. So hindi lang pala aksidente ang lahat dahil imposible. Anong sabi mo? Totoo ba yan? Tumango-tango si Mon. Yes sir. Nakita sa CCTV ang plate number ng kotse ni Veronica. Siyang nakabangga sa dalawang mong anak, Sir Ian. At kitang-kita rin sa CCTV kung paano niya tinakasan ng mga to. Nag-igting ang panga ni Ian sa galit. Sino si Veronica? Nalilitong tanong naman ni Juliana. Nagkatinginan sina Ian at Mon. Juliana, saka ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Pagbalik ko, ito ang number ko, tawagan mo ko at balitaan kapag nagising na ang mga anak natin o kapag may kailangan ka. Babalik ako rito, may kailangan lang akong harapin. Sandali, iiwan mo ko dito? Lumingon si Ian at ngumiti sa babae. Huwag kang mag-alala, ito na ang huling beses na iiwan ko kayo. Saglit lang to, pagkatapos nito, hindi na ako mawawala sa piling mo. Sa piling nyo. Napangiti siya at hinalikan pa sa noo si Juliana. Tayo naman, para makabalik ka agad tayo. Galit na pumunta si Ian sa mansyon ng pamilya ni Veronica. Veronica! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Pasigaw pa nga na saad niya. Bumukas ang gate. Sir Ian, ano pong problema? Bakit niyo po kinakalampag ang gate? Tanong ng maid na nagbukas ng gate para kay Ian. Nasaan si Veronica? Mariin na tanong ni Ian. Nasa loob po sir. Tatawagin ko po. Medyo kinakabahan pa nga na saad ng maid. Mabilis na tumakbo ito upang hagilapin si Veronica. Anong dahilan bakit siya pumunta rito? Kanina lang ay kung ipagtabuyan niya ako. Sagaran. Hindi ako bababa. Sigaw ni Veronica, narinig hanggang sa living room. Pero sumigaw si Ian. Hindi pwedeng makatakas si Veronica sa kanyang ginawa. Veronica, lumabas ka sa kwarto mo. Mag-usap tayo kung ayaw mong ipakulong kita. Alam ko ang ginawa mo. Napakunot tong si Veronica. Anong ipakulong? Anong kaguluhan to, Ian? Bakit ka sumisigaw? Sambit ng mga magulang ni Veronica na ngayon, kadarating lang sa living room. Naroon din ang lolo at lola ni Veronica na kapwa na ulinigan ang ingay sa sala. Ano pong dahilan? Yang magaling niyo pong anak. Dahil muntik nang mapatay ni Veronica ang mga anak ko, nabangga niya ng kotse ang mga to at tinakasan niya lang. Hindi tinulungan. Kung hindi ko pa agad nalaman ay baka kung nawalan na ako ng pagkakataong matulungan sila. Sandali nga. Anong mga anak, Ian? May mga anak ka na? Anong ibig mong sabihin? Singhal ng ina ni Veronica. Paraan mo lang ba to para hindi matuloy ang kasal niyo ng anak ko? Nagre-rebelde ka ba sa lolo mo? Hindi ka na naawa sa kaluluwa niya. Sad pa ng ina ni Veronica. Matagal na akong tutol sa kasal namin ni Veronica. At ngayon nagkaroon na naman ako ng dahilan para hindi ituloy ang kasal. Kaya ilabas niyo po ang anak niyo kung ayaw niyong mapilitan akong ipahuli siya sa mga pulis. Sad pa ni Ian. At bakit mo ko ipapahuli sa pulis, Ian? You deserve it. How dare you na iwan mo ko sa ere at magkaroon ng anak sa iba? Ganun mo ba ako kinamumuhian para gumawa ka ng paraan para hindi matuloy ang kasal natin? I hate you. Sigaw ni Veronica mula sa itaas ng hagdan. At wala akong pakialam. Kung muntikan ko nang mapatay ang mga anak mo, hindi ako nagsisisi. Dapat lang yun sa kanila. Dahil silang nagiging hadlang sa ating dalawa. At sinisigurado ko sa iyong hindi lang sila ang makakatikim ng paghihiganti ko dahil kahit na si Juliana, masasaktan kapag hindi natin itinuloy ang kasal. Pagbabanta pa ni Veronica. Napangisi si Ian. Nababaliw ka na, Veronica. Kahit anong gawin mo ay hindi kita pakakasalan. Mabuti pang mamatay na lang ako kesa pakasal pa sa isang kagaya mo.
Malakas na humalakak pa si Veronica na parang malademonyo. Kung ganun, so be it! Inilabas ni Veronica ang hawak niya at itinutok kay Ian. Napasinghap naman ang pamilya ni Veronica sa kanilang nasaksihan. Kung hindi ka rin naman mapapasakin, mabuti pang wala nang makinabang sa'yo. Naaalala mo pa ba? Nung araw na nakita ka ng lolo mo sa Ilocos, akong nagsabi sa kanya kung nasan ka. Ako ang dahilan kung bakit nalayo ka sa babaeng kinababaliwan mo. Ako rin ang dahilan kung bakit hinihiling ng lolo mo na pakasalan mo ko. At katulad ngayon, ako pa rin ang nagiging dahilan kung bakit hindi kayo magkakasama ni Juliana. Kung hindi ako magiging masaya, hindi rin kayo magiging masaya. Walang magiging masaya sa pamilyang to. At ipinutok na nga ni Veronica sa bubong, kaya nagsigawan ang mga tao sa loob ng mansyon. Anak, ibaba mo yan! Sigaw naman ang ina ni Veronica. Veronica, calm down. Your lolo and lola are here. Sad pa nga ng ama niya. Wala po akong pakialam. Kahit kailan naman hindi ko naramdamang pamilya ko kayo eh. Palagi niyo akong kinokontrol. Sawang-sawa na ako at ngayong meron na akong isang gustong mangyari sa buhay ko. Hindi niyo pa ako susuportahan? Bakit? Gusto ko lang namang pakasalan si Ian. Kaya kung hindi kami kakasal, mabuti pang mawala na lang kami. No anak. We're here. Palagi para suportahan ka. Kaya ibaba mo na yan at mag-usap tayo. Itutuloy natin ang kasal ninyo ni Ian. Hindi ba Ian? Pakakasalan mo ang anak namin, hindi ba? Nauutal pa nga na saad ng ina ni Ian at tila desperada na nga rin. Nagngingit-ngit naman ang ngipin na saad ni Ian. Oo, pakakasalan kita. Kaya ibaba mo na yan. Saad na lamang nito para huminahon na si Veronica. Kahit hindi naman talaga yun ang gagawin niya. Napalingon na lamang si Moon sa kanyang boss na ngayon sinalubong nang yakap si Veronica. Nakuha na rin ni Ian ang hawak ni Veronica. Sir Ian, akala ko ba hindi mo pakakasalan si Veronica? Paano na sila Juliana? At ang mga anak mo na sila 1 at 2? Sunod-sunod na tanong ni Moon nang makasakay sila ng kotse. Narinig mo naman ang pag-uusap kanina at ang nangyari. Pero kasal ang kailangan ni Ma'am Veronica. Kailangan niya ng madala sa mental hospital. Nababaliw na siya para pagtangkaan tayong lahat. Paano ang mag-iina mo, sir? Sigurado kung hindi siya titigil. Kaya nga kailangan ko tong gawin para protektahan ang mag-iina ko. Para masigurado na ligtas sila hanggang sa maisagawa ko ang plano ko. Sana lang maintindihan ni Juliana. Sir, hindi niya maintindihan kung hindi mo ipapaliwanag. Paniguradong naghihintay na sila nila 1 at 2 sa ospital. Hindi ka pa ba niya tinatawagan? Nag-aalalang tanong din ni Moon. Nagkibit balikat naman si Ian bago tinignan ang cellphone niyang naiwan niya sa kotse kanina. Tinawagan niya ako maraming beses. Paniguradong gising na ang mga bata. Ikaw na lang muna ang pumunta sa kanya dahil hindi ko kayang humarap sa kanya at sa mga anak ko. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng to nang hindi siya masasaktan. Naiintindihan ko, Sir Ian, pero siguradong malulungkot sila Ma'am Juliana kapag sinabi ko sa kanya ang totoo. Huwag mo munang sabihin. Ako nang bahala. May iba akong plano na mas makabubuti para sa ating lahat. Maghahanap lang ako ng tiyempo pero pansamantala ibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan nila. Bilhan mo sila ng bahay, damit, pagkain. Gamitin mo tong card ko ngayon mismo para may lugar silang uuwian at hindi na doon sa barong-barong na pinagtsatsagaan nila. Masusunod po, Sir Ian. Saad na lamang ni Moon. Lumabas na si Moon ng kotse ni Ian, samantalang si Ian naman na natili lang ng ilang minuto sa sasakyan habang malalim na nag-isip. Sana lang gumana itong plano ko. Saad niya sa kanyang sarili. Samantalang si Juliana pabalik-balik na naglalakad sa kwarto ng kanyang mga anak sa ospital. Inay, nahihilo na po ako sa inyo. Oo nga po inay, kanina pa po kayo dumudungaw sa labas. Tapos palakad-lakad po kayo pabalik-balik. May hinihintay po ba kayo?
Magkasunod na saad pa ni na Dos at Uno. Meron, nangako siyang babalik siya, kaya hinihintay ko siya. Saad naman ni Juliana. Napakunot noo si Dos. Sino, inay? Saglit na napaisip si Juliana. Ang papa niyo. Si Papa? Nakita niyo na po si Papa? Oo, Uno. Nakita ko na ang papa niyo. At alam kong nakita niyo na rin kung sino siya. Mamaya lang, babalik siya para puntahan kayo. Kanina nandito siya. Siyang nagbigay ng dugo sa inyo, kaya narito kayo at buhay. Gusto niya rin kayong makapiling at makasama. Saad ni Juliana. Hindi na po ako makapaghintay na makita si Papa, inay. Naiiyak ako. Ilang taon mo pong sinasabi sa amin na wala kaming ama dahil iniwan niya tayo, pero ngayong sinabi mong nagbalik na siya para sa amin, hindi ko po mapigilang maluha dahil gusto ko rin po siyang makita at makasama. Napatigil si Juliana. Hindi ba kayo magagalit sa papa niyo dahil iniwan niya tayo dati? Hindi po, Nay. Magagalit lang po kami sa kanya kung iiwan niya tayong muli. Ayoko na po kayong makitang mag-isa, Nay, eh. Kung meron man po pala kaming papa, gusto ko po na magkakasama tayo palagi. Lalo na po kayo, inay, para may nag-aalaga at nagpapangiti na rin po sa inyo. Kayo, inaalagaan niyo naman ako eh. Pinapangiti niyo pa rin ako. Mahal niyo ako at mahal ko rin kayong mga anak ko. Saad naman ni Juliana. Kahit na, inay, iba pa rin po kapag buwang pamilya. Katulad po ng ibang mga kaibigan namin. Nainggit nga po kami minsan kapag nakikita namin silang may kasamang papa, tapos kami po wala. Gusto rin po namin ng papa, inay. Huwag kayong mag-alala. Dahil nangako siyang hindi niya na tayo iiwan. Kaya naman palagi niya na tayong makakasama. Lagi na natin siya makakasama. At siguradong lahat ng gustuhin niyo ibibigay niya dahil babawi raw siya. Siya lang po ang gusto namin, inay, makapiling at makasama niya lang po. Sapat na. Napalingon ang mag-iina nang may kumatok sa pinto. Nagmamadaling binuksan ni Juliana ang pinto, ngunit nawala ang ngiti niya nang makitang hindi si Ian ang nandoon. Ma'am Juliana, pasensya na kayo at hindi makakarating muna si Sir Ian. May kailangan lang po siyang asikasuhin pero wag po kayong mag-alala. Dahil iniabilin niya kayo sa akin. Nabayaran ko na din po ang hospital bills, kaya kung handa na ang mga batang umuwi, makakauwi na sila. Sa bahay po na pinahanda ni Sir. Paliwanag ni Moon, na tila kinakabahan pa nga. Ha? Bakit hindi si Ian mismo ang gumawa niyan? Ano nga asikasuhin? Hindi ba niya alam? Excited na excited ang mga bata na makasama siya. Heto nga oh. Mas importante ba ang aasikasuhin niya kaysa sa amin? Nangako siya na darating siya, umaasang mga bata sa kanya. Saad ni Juliana. Ayaw niya kasi na masaktan ang kanyang mga anak at umasa. Napayuko na lamang si Mon. Pasensya na Ma'am Juliana. Maaari mo naman po siyang tawagan. Hindi niya nga sinasagot ang mga tawag ko eh. Nasayang na nga yung load ko sa kanya. Dahil kahit isa wala naman siyang sinagot. Sana hindi niya na lang binigay ang number niya kung ganun lang din. Subukan mo lang ulit ma'am. Sa ibang araw. Narito pa lang titulo ng bahay na pinabili ni Sir Ian para sa inyo. Mayroon na rin pong mga gamit, damit at pagkain sa loob. Pwede niyo na pong tuluyan anumang oras. Tsaka ito po yung card at tsaka cash na pwedeng panggastos niyo ng mga bata. Napakunot noong si Juliana. Ano to? Suhol? Bakit parang iba ang pakiramdam ko sa mga bagay na to, ha? Bakit niya kami binibigyan ng ganito? Na para bang gusto niya kaming manahimik? Ano ba talagang totoo? Babalik ba talaga siya? At bakit parang may nililihim ka sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Juliana. Pasensya na po talaga ma'am pero si Sir Ian na lang po ang magpapaliwanag ng lahat. Ang kailangan mo lang pong gawin ngayon, alagaan ng mga bata at maghintay. Kapag may kailangan po kayo, ito po ang numero ko. Pwede niyo po akong tawagan. Saad naman ni Mon. Ano? Maghintay na naman? Ginagawa niya ba talaga akong tanga? Kami! 8 taon siyang nawala sa akin.
sa amin, tapos ngayon, paghihintayin na naman niya kami nang walang kasiguraduhan kung babalik pa ba siya. Nakakapeste naman oh. Pwede bang sabihin na lang sa akin ng harapan? Kung hindi niya kami gusto at hindi niya gustong makasama ang anak niya para hindi na kami nagmumukhang tanga pa at umaasa. Saad ni Juliana. Natatakot na rin kasi siya sa mga nangyari sa past. Pasensya na po talaga ipagpahumayin ninyo, ma'am. Pero, katulad ng sinabi ko, ay si Sir Ian lang po ang makakapagpaliwanag ng lahat. Wala kang makukuhang sagot sa akin, ma'am. Napasa po na lamang sa mukha si Juliana habang pinipigilan ng pag-iyak. Ngunit hindi niya na kayang magkunwari pang malakas. Para bang pinagbabagsakan siya ng langit at lupa. Dumating ang araw ng kasal nila Ian at Veronica. May mga ngiti sa mga labi ng bawat isa maliban kay Ian. Magsisimula na ang seremonyas ng kasal. Anunsyo ng lalaking nasa gitna ng altar na magkakasal kina Veronica at Ian. Nagsimula ng tumugtog ang piano kasabay ay ang paglakad sa gitna ni Veronica habang suot ang magandang trahe de boda. Ikaw nang bahala sa anak namin. Sambit ng ama ni Veronica. Tumango lamang si Ian bago inabot ang kamay ni Veronica na ngayon ngiti-ngiti na talaga. Nagtagumpay na nga siya sa inaakala niya. Nagsimula na nga ang pare. Veronica, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Ian na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginawa, sa sakit man o kalusugan at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, masiglang sagot pa nga ni Veronica. Ikaw naman, Ian, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Veronica na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Nag-igting ang panga ni Ian habang nakatingin kay Veronica. Lumingon din siya sa mga taong naroon sa kanyang paligid na naghihintay sa sagot niya. Ian, hinihintay nila ang sagot mo. Wika naman ni Veronica. Napailing si Ian bago hinawakan ng mga kamay ni Veronica. Veronica, hindi ko kayang pakasalan ng taong muntik nang patayin ng mga anak ko. Kasunod noon ay ang pagbukas ng pinto at pagsugod ng mga pulis. Miss Veronica Coronejo, may warrant of arrest kayo sa salang hit and run. May mga nakuha na kaming ebidensya na marami kang pinagbantaang patayin. You have the right to be silent at anumang sabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo. Bigkas ng isang pulis habang pinapakita ang isang kasulatan. Anong ibig sabihin nito? Iyan, bakit may mga pulis? At bakit hinuhuli nila ang anak ko? Saad ng ina ni Veronica. Ang apo ko. Anong nangyayari sa apo ko? Saad naman ng lola nito. Malaking komosyon ang nangyari sa loob ng kasalan. Kapwa hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng pulis. Miss Veronica, sumama na po kayo sa presinto at doon po magpaliwanag. Pinusasan na nga ng mga pulis ang kamay ni Veronica. Hindi totoo ang mga binibintang niyo sa akin. Mom, Dad, do something. Wala akong ginagawang masama. Iyan, ano tong ginagawa mo sa akin? Talagang pinili mong sirain ang buhay ko sa mismong araw ng kasal natin? Ganito ka ba gaganti sa akin? Sige. Tandaan mo to, sa oras na makalabas ako sa kulungan, sisiguraduhin kong babalikan kita. Mom, Dad, piyansahan niyo po ako, ano ba? Sigaw ni Veronica. Hinila na ng mga pulis si Veronica papalabas upang dalhin sa presinto. Si Ian naman, nakahanda nang umalis nang tawagin siya ng pamilya ni Veronica. Papiyansahan namin ang anak namin, Ian. Saad naman ang ina ni Veronica. Napalunok lang si Ian. Naiintindihan ko po. Dahil magulang niya kayo. Naiintindihan ko rin dahil isa akong ama. Pero huwag kang mag-alala, iho. Dadalhin namin siya sa ospital at sisiguraduhin hindi na magkakasakit at hindi na makakasakit pa ng tao. Patawarin mo sana ang anak namin.
sa nagawa niya sa'yo at sa mga anak mo. Huwag kang mag-alala dahil babayaran namin lahat ng pinsalang dinulot ng anak namin sa'yo at sa pamilya mo. Ang magagawa niyo lang po sa akin, huwag nang ipilit pa ang kasal at maging tapat sa kumpanya ko kahit hindi na sa akin. Sa ganoong paraan mapapatawad ko po kayo pati na rin si Veronica. Tumango ang mga ito. Maasahan mo kami. Maraming salamat, Ian. Isa-isa nitong niyakap si Ian. Ang mga magulang naman ni Ian nakaabang sa gilid at nakangiti. We're proud of you, anak. Sambit ng mga magulang ni Ian sa kanya at niyakap din. Kailan mo babalak sabihin sa amin ang katotohanang may anak ka na pala? Bakit inilihim mo sa amin? Napangiti si Ian. Mahabang kwento, Mapa. Pero pangako po, ipaliliwanag ko ang lahat sa ngayon. Kailangan ko muna silang puntahan. Mas marami akong kailangang ipaliwanag sa kanila. Paniguradong medyo matagal na naman silang naghintay. Kinakabahan na saad ni Ian na may halong excitement. Hinanap ni Ian, Simon, sa paligid at nang makita niya ito ay agad siyang tumakbo papunta kay Mon. Anong balita? Hindi ko nabanggit sa iyo, Sir Ian, pero pauwi sila ng Ilocos. Napahunot no si Ian. Ano? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Nasaan ang sasakyan ko? Nakaparada po sa labas. Ano pang hinihintay mo? Halika na. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat habang pinupuntahan natin sila. Madaling pumasok sa sasakyan at pinaharurot ito. Kailan sila uuwi? Ngayon ba? Maabutan pa ba natin sila sa bahay nila? Sunod-sunod pa na tanong ni Ian. Hindi ko alam, sir eh. Napailing Simon. Pero narinig ko lang sa mga anak mo ang tungkol sa plano ni Juliana. Babalik na raw sila ng Ilocos. Total, parang wala naman na daw dahilan para manatili pa sila sa lugar na to. Hinihintay ka eh. Kinuha ni Ian ang telepono niya para tawagan si Juliana. Sumagot ka, Juliana. Papunta na ako sa inyo. Pakiusap, hintayin niyo ako. Pero hindi sumasagot si Juliana sa tawag ni Ian. Samantala, Talaga bang aalis na tayo, Inay? tanong ni Dos kay Juliana. Oo, anak eh. Patawarin niyo ako dahil hindi ko na ipakilala sa inyong ama niyo ha. Narinig kong ikakasal na siya sa iba eh. Kaya, mas makabubuti kung lalayo na lang tayo sa kanya. Hindi na natin siya guguluhin pa. Saad nga ni Juliana. Pero bakit po? Bakit po siya ikakasal sa iba, Nay? Tayo ang pamilya na, di ba? Paano na po kami ni Dos? Wala na ba talagang pag-asa na makumpleto tayo? Hindi ba? Kaya nga tayo pumunta rito sa Maynila para hanapin siya? Oo anak, pero wala na tayong magagawa. Hindi tayo ang pinili ng ama niyo. Kaya halina kayo. Isuot niyo na ang bag niyo, aalis na tayo at uuwi na sa Ilocos. Doon, magsisimula tayo muli. Nang tayong tatlo lang, kaya natin to. Bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ng kambal. Niyakap naman sila ni Juliana ng mahigpit. Patawarin niyo ako. Mga anak ko, hindi ako nakapili ng lalaking tayo ang palaging pipiliin. Masyadong naging marupok ang puso ko para ibigay ang lahat sa kanya eh. Pero ngayong nakikita ko kayo na nasa harap ko, wala akong pagsisisi. Patawarin niyo sana ako kung nagmahal ako kaagad. Sad pa nito. Wala po yun, Inay. Hindi niyo po kailangan humingi ng tawad. Mahal na mahal ka po namin. Kahit tayo lang po tatlo, magiging masaya po tayo tsaka magsusumikap din po kami. Tutulungan po namin kayo. Napangiti si Juliana habang naluluha. Mahal na mahal ko rin kayo mga anak ko. Halina, umalis na tayo. Lumabas na silang mag-iina sa bahay na binili ni Ian para sa kanila. Dala nila ang kani-kanilang mga gamit. Isinara ni Juliana ang pinto nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Juliana! Agad na nahulog ni Juliana ang susing hawak niya. Nagulat siya. Juliana, andito na ako. Hindi mo na kailangan umalis. Hindi niyo na kailangan umalis ang mga anak natin. Kinakabahan na saad ni Ian. Lumapit si Ian kay Juliana. Nakasalukuyan pa ring nakatalikod dahil hindi magawang harapin ng lalaking unang tumalikod sa kanya. Juliana, patawarin niyo ako kung nalita ko. Pero tumupad pa rin naman ako sa pangako ko, 'di ba?
Patawarin mo lang ako kung ngayon lang ako. Hinawakan ni Ian ang braso ni Juliana para ipihit sana paharap sa kanya. Pero nanatili itong nakatalikod, kinukubli ang mga pagluha. Huwag mo akong hawakan. Ginagawa mo talaga akong tanga, Ian eh. Pagod na ako kakahintay sa'yo. At ang mga anak natin, umasa sila na pupuntahan mo sila sa ospital. Tignan mo sila. Matagal ka nilang inaasam na masilayan pero palagi mo kaming iniiwan. Palagi kang nagpapaasa. Palagi kang nawawala ng walang paalam. Saad ni Juliana. Pasensya ka na, mahal. I'm sorry, hindi ko na uulitin. Pangako, totoo na to. Naayos ko na ang lahat. Kaya ako hindi nagparamdam sa inyo para proteksyonan kayo. Magiging masaya na tayo ng mga anak natin. Hindi mo na kailangan umalis. Pangako na naman? Tapos mapapako mo lang din? Ang sakit-sakit na, Ian. Palagi ka na lang nangangako, ako tong umaasa at nabibigo. Lalo na ang mga anak mo. Buti sana kung ako lang eh. Hindi na. Kaya lingunin mo na ako, please. Andito na ako para sa inyo. At hindi na ako aalis. Hinawakan ni Ian ang baba ni Juliana upang patunghayin ito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Palibhasa alam mong mahal kita, kaya ginagawa mo to sa akin eh. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Ian nang marinig yun sa bibig ng babae. Mahal din kita, Juliana. Alam kong hindi ko kayang pangatwiranan ang nangyari sa nakaraan pero ngayon, mapapatunayan ko na sa inyo na ginawa ko lang to para mailigtas tayo at mamuhay tayo ng tahimik at masaya. Mapapatunayan ko din na ang pagbalik ko sa inyo ay totoo at babawi talaga ako, kaya hayaan mo ako manatili. Pero magagawa ko lang yun kung hindi kayo aalis sa piling ko. This time, pakasalan mo ko, Juliana. Diretsahang saad na nga ng lalaki. Lumuhod sa harap ni Juliana si Ian. May kinuha ito sa kanyang bulsa. Yun ay isang kahon na may magandang sing-sing sa loob. Marami akong nagawang nakasakit. Sa'yo. Sa inyo. Naiintindihan ko kung bakit pinili mong ilihim sa akin ang mga anak natin. Muli kitang iniwan dahil may inayos lang ako. Katulad ng kagustuhan mong makulong ang taong nakabangga sa mga anak natin. Tinupad ko. Ngayon, nandito na ako sa harap mo at nangangakong hindi na mawawala pa at aalis at hindi kayo iiwan. Pwede bang pagbigyan mo ako sa huling pagkakataon, Juliana? This time, pangako kong ang susunod na pag-alis ko ay sa sandaling na mawalan na ako ng hininga. Pero bago yun, ibibigay ko sa iyo ang lahat sa inyo. Pasasayahin ko kayo palagi at ang mga anak natin. Juliana, will you marry me? Sunod-sunod na saad ni Ian. Napugto ang hininga ni Juliana sa tanong na yon. Totoo na ba yan, Ian? Oo, Juliana. Totoo na to, promise. Mamatay man ako. Wag naman. Paano kita pakakasalan kung mamamatay ka? Saad naman ni Juliana. Kung ganun, pumapayag ka na? Pumapayag ka nang maikasal sa akin? Napamulat ng mata si Ian. Oo, Ian. Pumapayag ako. Katulad ng pagpayag ko sa'yo nung gabing nagkasama tayo. Naluluhang tumayo si Ian habang sinusuot kay Juliana ang singsing. Hindi niya napigilan pang halikan si Juliana. Ian, may mga bata. Bulong pa nga ni Juliana. Napatingin naman si Ian sa dalawang cute na bata na nasa tabi nila na kanina pa namamangha sa nasasaksihan. Huwag po kayong mag-alala, inay. Tinakpan ko na po ang mata ni Dos kanina. Tapos yung iyo, kuya, hindi mo tinakpan. Magkasing edaran lang naman tayo ah. Bawal din po sa'yo yun. Magkasunod na saad ni na Uno at Dos. Natawa naman sina Juliana at si Ian bago nilapitan ang kambal. Inay, ibig sabihin po, siya po ang papa namin, si Sir Mayaman. Siya po yung pinakain kami sa restaurant eh. Hinahanap ka po niya. Ang sabi po niya, hindi lang daw po kayo magkaibigan. Kilalang kilala niya raw po kayo. So talagang magkakalala po talaga kayo. Tinuro pa ni Dos si Ian. Ibig sabihin kaya pala panay ang tanong mo tungkol sa inay namin dahil ikaw pala ang tunay naming ama. Tanong naman ni Uno. Oo, siya nga ang tunay niyong ama, Uno at Dos.
Sagot naman ni Juliana. Kung ganun, bakit mo pa iniwan si inay? Napahalokip-kip naman si Uno habang nakatingin ng masama sa kanyang ama. Napangiti naman si Ian. Mahabang kwento pero pumasok muna tayo sa loob at ipaliliwanag ko sa inyo lahat. Okay po. Nagkatingin na naman sina Ian at Juliana habang nakangiti na pinagmamasdan ang kanilang mga anak na pumapasok sa bahay nila. Ang sungit naman ng panganay natin. Natatawang komento pa nga ni Ian. Wala masyadong nagmana sa akin. Bakit mo nga ba kasi ako iniwan? Hinawakan ni Ian ang bewang ni Juliana. Juliana, hindi ko sinasadya. I swear, kinuha ako ng lolo ko. Natuklasan niya kung nasaan ako, nabanggit ko naman sa iyo noon, diba? Ayokong tanggapin ang posisyon ng kumpanya namin. Bakit ba ayaw mong tanggapin? Tanong naman ni Juliana. Dahil sigurado kung gagamitin niya ako sa business niya. Ipakakasal niya ako sa hindi ko mahal. Ikaw lang naman ang gusto kong pakasalan, diba? Napairap si Juliana. Sus, hindi pa naman tayo ganong magkakilala dati Napailing si Ian. Kahit na, sa taong mahal ko, lang ako magpapakasal at nang una kitang masilayan, ikaw na agad ang pinangarap kong mapangasawa. Ayoko ng iba pa, Juliana. Kaya nga kahit lumipas ang maraming taon, walang naipakasal sa akin. Pero nandito ka sa harap ko at nakapangkasal. Napatingin si Ian sa damit niya. Kaya nga ako narito sa harap mo dahil ginawa ko ang lahat para hindi matuloy. Ikaw lang ang mahal ko, Juliana. Sa'yo lang ako magpapakasal. Ngumiti si Juliana. Matagal pa tayong ikakasal dahil baka iwan mo na naman ako ulit. Kaya kailangan ko munang makasigurado, no? Walang problema sa akin. Magpakasal tayo kung kailan mo gusto, kung kailan ka handa. Ngayon pagsisikapan ko munang kunin ng buo ang tiwala mo sa akin katulad ng pagtitiwala mo sa akin nung unang gabi tayong magkasama. Hinoplos ni Ian ang pisngi ni Juliana. Mahal na mahal kita. At halikan muli ni Ian si Juliana nang magsalita si Uno. Hep, hep! Hindi pa po ba kayo papasok? Kanina pa po kami naghihintay sa loob. Marami pa po kayong kailangan ipaliwanag sa amin, Papa. Tama na po yung landi-landi. Napangiti ng malapad si Ian. Kanino mo natutunan yung landi na word? Bawal mo yan sabihin sa kahit na kanino Napahagik-gik na nga lamang ang kambal at nagsorry. O sige na, andyan na kami. Hinila na ni Ian si Juliana papasok ng bahay. Bago yun ay sinenyasan ni Ian, Simon, nag-thumbs up kaya naman nabunutan na rin ng tinik Simon sa kanyang dibdib. Buong araw nagpaliwanag si Ian sa kanyang pamilya. Sinagot niya ang lahat ng mga katanungan nila, mas lalo na ng kambal na sobrang daming katanungan sa kanya at napakakulit. Magkasama din silang kumain at nagbonding. Dito ka matutulog? Tanong ni Juliana nang pumasok si Ian sa kwarto niya. Bakit hindi? Tinanggal ni Ian ang kurbata niya, sabay sabing, dito na ako titira. Wala bang naghihintay sa iyong ibang pamilya? Sada man ni Juliana. Sira, kayo lang ang pamilya ko. Ang ibig kong sabihin ay ang mga magulang mo. Hindi ka ba sa kanila matutulog? Umiling si Ian. Hindi ako sa kanila matutulog. Mag-isa lang ako sa bahay ko kaya kaysa naman umuwi ako roon. Dito na lang ako dahil nandito ka. Andito kayo ng mga anak natin. Niyakap ni Ian si Juliana na ngayon nakabistida sa pagtulog lamang. May gusto ka bang ipahiwatig? Kasi ayoko pang sundan ng kambal, no? At hindi to kasama sa pagbawing gusto kong gawin mo. Gusto kong pagtuunan mo ng atensyon ng mga anak natin dahil matagal nang hinanap at hinintay ka nila. Ikaw, hindi mo ba ako hinahanap-hanap? Mapang-akit pa na tanong ni Ian. Inirapan ni Juliana si Ian at mahinang tinulak. Kung dito ka matutulog, maligo ka muna bago ka sumampa sa kama. Pag-iiba nito ng usapan. Ayoko. Sagutin mo muna ang tanong ko. Hindi. Kaya maligo ka na doon. Patingin nga kung hindi mo ko hinahanap-hanap. Sinunggaban ng halik ni Ian sa Juliana at hindi naman nakapagpigil pa ang marupok na puso ni Juliana na bumawi ng halik.
Nakangising inihiga ni Ian si Juliana sa kama. Akala ko ba? Pinutol ni Juliana ang sasabihin ni Ian. Tumahimik ka na. Ikaw ang nagsimula nito kaya tapusin mo. Akmang hahalikang muli ni Ian si Juliana nang may kumatok sa pinto. Sorry, mukhang hindi matutuloy. Nangasar pa nga na wika ni Ian. At least ngayon alam ko na hinahanap-hanap mo rin ako. Hinalikan ni Ian sa pisngi si Juliana bago binuksan ang pinto at nandoon nga sino Uno at Dos. Dito po kami matutulog, Inay. Oo nga po, Inay. Gusto namin makasama si Papa sa pagtulog. Siningkita naman na Juliana si Ian na ngayon kumikintat na sa kanya. O sige, dito kayo sa gitna namin, maliligo lang ang papa nyo pero dito rin siya matutulog. Yay! Napakasaya ko dahil kumpleto na tayo, Inay. Siguradong makakatulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Pagkatapos maligo ni Ian, ay nadatnan niyang tulog na ang kanyang mag-iina sa kama. Napangiti na nga lamang siya at tinitigan ng ilang segundo ang mag-iina at isa-isa niyang hinalikan. Mahal na mahal ko kayong lahat. Pangako, dito na lang ako palagi. Pumasok na sa kumot si Ian, niyakap ang kambal. Hinawakan niya ang kamay ni Julia bago ipinikit ang kanyang mga mata at mahimbing na sinamahan ng kanyang pamilya sa pagtulog. Simula noon mas naging masaya na nga sila at wala na ngang nanggulo pa sa kanila. Makalipas din ang ilang buwan ng preparasyon, sa wakas kinasal na rin sina Ian at Juliana. Makalipas ang ilang taon na pagtitiis nga nila na magkahiwalay. Ring bearer at Bible bearer naman ang kambal at sobrang tuwang-tuwa nga sila na makitang masaya ang kanilang ama at ang kanilang ina. At tila wala na nga silang mahihiling pa. Pero may isang regalo pa nga na hinihiling ang kanilang kambal at yun ang magkaroon daw sila ng kapatid na this time mga babae naman daw at kambal din sana. Napatawa na lamang sina Juliana at Ian habang wini-wish yun ng kanilang mga anak. Pero yun nga rin ang gusto nilang mangyari. Kaya naman hindi na nga nagsayang pa ng oras sina Ian at Juliana at nag-honeymoon nga sila nang sila lang dalawa sa kung saan saang bansa. Iniwan muna nila ang kambal sa kanilang mga magulang dahil may pasok na nga ang mga to. Pero sumama naman sila nang bakasyon na rin nila sa wakas. Makalipas nga ang ilang buwan na honeymoon nila sa wakas. Nalaman nilang nagdadalang tao na ulit si Juliana at wala na nga silang mahihiling pa sa lahat ng mga blessings na pinagkaloob sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Juliana at Ian. Maraming salamat po sa lahat. At i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout bilang pasasalamat namin sa inyo sa walang sawang suporta niyo sa ating munting channel at stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Merlilyn, Emily Borak, Daisy Blasa, Mespet Hanaban, Maylene Versosa, Presbyteros Rose, Jen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbet, Teofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary de la Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlie Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Navares, Lynn Lee,
Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merlilin, Shirley Peralta, Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Kilates, Mirna Josue, Lynn Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary de la Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Kilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Happy Sunday everyone!